Unahin na natin yung isang bagay na gustong-gusto kong i-share is yung paggamit ng signal light. So dito sa video na 'to, kung mapapansin niyo, yang nasa unahan ko na sasakyan, siguro hindi naman siguro intentional na hindi niya magamit yung signal light niya. Pero as defensive driver kasi, regardless kung gumamit man sila ng signal light or hindi, kailangan marunong ka mag-anticipate. Another example is itong gray na sinusundan ko, 'di ba? Same din siya, hindi rin siya gumamit ng signal light. Pero sa mga ganitong pagkakataon, regardless kung gumamit man sila ng signal light or hindi, kailangan marunong ka mag-anticipate ng next move na gagawin nila, and mostly, wag mong i-insist yung karapatan mo sa daan. Ngayon, kapag i-insist mo palagi yung karapatan mo sa pag i-insist mo palagi yung karapatan mo sa daan, na basta ka papasok ng papasok porque hindi sila nag-signal light, mas may karapatan ka, ma-aksidente ka talaga. Pwede na! Tao, ouch! Whoop! Oh, ouch! So, hindi talaga natin madedetermine yan sa paggamit ng signal light na mga nakakasabay natin kung marunong sila mag-drive or hindi. Kasi meron pa din na mga taong gumagamit ng signal light pero kung minsan talagang may mali sa ginagawa nila. Ay, nako kuya, ano ba naman yan? Nandun ka sa right outmost lane. Tapos bigla kang magli-left. You serious? Ayan. Kailangan, as part of defensive driving, kailangan yung marunong kayo talaga mag-anticipate. Diba? Kasi katulad nun, marunong mag-signal lights, pero tanga pa din siya mag-drive. Hayop kamote. So yun mga kahabi, ugaliin natin yung tamang paggamit ng ating mga signal light. Kung pupunta tayo sa right, gumamit ng signal light. Same din kung pupunta sa left, and kung papark tayo or hihinto sa gilid ng daan, mas maganda na gumamit ng hazard para mas maging visible tayo sa iba pang sasakyan na paparating. And since sa pag-usapan natin yung tamang paggamit ng signal light, pag-usapan na din natin yung tinatawag na shoulder check.